Hello guys! Welcome to another vlog. And for today's vlog, pupunta tayo sa Manila Ocean Park. Nag-book kami gamit ang Klook para pagpunta sa Manila Ocean Park ay hindi na kami pipila. Nabili ko nga pala ang aming ticket sa halagang 680 pesos. Tumatanggap din sila ng walk-in pero mabibili ang ticket sa halagang 750 pesos. Thursday nang pumunta kami dito sa Manila Ocean Park para wala masyadong tao. Pero marami pa rin kami mga kasabay na mga student na nag-field trip. Bago nga kami nagsimula umikot ay kumain muna kami dito sa kanilang food court. Ang open ng Manila Ocean Park ay 10 AM until 6 PM. Kaya maganda na pumunta dito ng maaga. Pagkatapos namin kumain, ready na kami sa unang attraction. Ang unang pinuntahan namin ay ang Oceanarium. Dito kung saan nakikita ang lahat ng iba't ibang klase ng mga fishes. Sobrang na-amaze si Kali sa mga nakita niya mga fish, lalo na mahilig siya manood ng Finding Nemo. Tuwan-tuwa siya makita ang mga lumalanging isda. Nung una, ayaw pa niya magpababa. Pero ayan na, naglakad na siya para makapunta sa mga gusto niyang puntahan. Marami din kaming kasabay na mga families na umiikot dito. At syempre, kalamitan ng mga nandito ay ang mga bata. Kung saan tuwan-tuwa sila sa mga lumalangin na fish at malalaking aquariums. Pinili namin pumunta dito ng Thursday dahil sa mga napanood namin, maraming tao dito kapag weekend. Para makaiwas sa siksikan at mahabang pila, ayos din na pumunta dito ng weekdays talaga. Para mas ma-appreciate natin ang mga attractions na ina-offer nila. Nakapunta na kami dito ni RG. At sobrang daming attraction before at maraming pagpipilian ng mga packages. Pero ngayon, isang package lang ang ina-offer nila. At ayun nga yung 680 na may 8 attractions. Etong Oceanarium ang pinaka nagustuhan ni Kali. Dahil sa tuwan-tuwa siya sa mga aquariums at lumalangin na mga fish. At iyan, sobrang likot niya dito. Tuwan-tuwa siya sa mga lumalangay na malalaking isda. Sa mga first time na pumunta dito, sobrang ma-amaze ka talaga dahil sa ganda ng mga view. Lalo na siguro sa mga bata dahil sa kanila, sobrang bago sa kanilang paningin ito. Medyo matagal kami tumambay dito dahil tuwan-tuwa si Kali sa mga lumalangay na isda. At ayan, yan ang pinakamatagal niyang stay dahil pinapanood niya bawat fish. Yan nga pala ang mga sharks. Dito nga pala sa loob ng Oceanarium, malamig naman, hindi siya mainit dahil may aircon. Kaya okay na okay lang umikot kahit matagal tayo. Tinry namin pahawakan si Kali sa fish pero parang natatakot siya dahil ang laki ng isda. At ito, muling bumalik kami dito sa mga sharks. Ito talaga ang pinakagusto niyang tambayan. Ang ceiling nga pala nitong Oceanarium ay makikita ang mga stingray. Kaya kapag tumingin ka sa itaas at tumingala, makikita mo ang lumalangin mga stingray. At ngayon, papunta na kami sa next attraction. At ito ang papunta sa Trails to Antarctica. Sa bawat attractions na pupuntahan natin at papasukan, kailangan natin ibigay ang mga QR codes dahil i-read nila to. Kaya, dapat naka-ready ang mga QR codes natin. Mas okay kung naka-print screen na siya. Or, yung iba naman naka-print na. Dito sa Trails to Antarctica, makikita ang mga penguins. Meron din silang ina-offer dito kung saan pwede kang magkaroon ng chance na makita ang mga penguins ng harapan. Ayan o. Yan yung mga family na in-avail yung ina-offer nilang yun. 350 pesos ang bayad kapag nagpa-picture ka kasama ang mga penguins. At may mga iba't ibang packages din na pwede mong i-avail. Depende sa gusto mo. Paglabas nga dito sa attractions, na ito, makikita natin ang mga iba't ibang tinda kung saan pwede kang bumili ng mga souvenirs. Katulad ng mga stuffed toy, mini keychain, at kung ano na pa.
Papunta na kami sa next attraction, at ito ang jellies, kung saan makikita natin ang iba't ibang klase ng mga jellyfish. At ito nga, ready na namin ang aming QR code ulit. Ang loob nito ay madilim para makita natin mismo ang mga jellyfish na sumasayaw. Noong una, medyo natakot si Kali dahil madilim. Pero nung nakita na niya ang mga jellyfish, sobrang natuwa siya dahil sa paggalaw nito. At ito na nga, magsisimula na ang All-Star Bird Show at Sea Lion Show. 12:30 ang start nito at ang next naman ay mamayang 4:30. Pinili namin ang 12:30 para hindi masyadong mainit. At bumili na nga kami ng popcorn na nagkakahalagang 100 pesos. Humanap na kami ng magandang pesto. Habang nag-aantay, nag-ikot-ikot muna si Kali kasama ang kanyang papa dahil nag-init na siya. Madami ang tao dahil napuno ang mga upuan. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Pagkatapos namin manood ng All-Star Bird Show at Sea Lion Show, nag-ice cream muna kami sa labas. Pagkatapos, ayan, pumunta na rin kami sa next attraction. Ayan ang mga iba't ibang creepy crawlies na pwede nating asahang makita dito sa attraction na to. Tuwang-tuwa si Kali pinapanood ang mga iba't ibang creatures nito. Dahil bago sa kanyang paningin, ito na ang last attraction na pinasukan namin, ang Superman World. Pagpasok mo dito, makikita mo ang iba't ibang Superman collections. Ang nagmay-ari ng mga collection na ito ay isang Pinoy. Ayan siya. Siya ang mahawak ng Guinness World Record, kung saan siya ang pinakamaraming koleksyon ng Superman sa buong mundo. Siya si Herbert Chavez. Napapanood ko na siya dati sa mga balita. At ngayon, ang kanyang mga koleksyon ay nakadisplay ngayon dito sa Manila Ocean Park. Hinayaan na muna namin maglaro dito si Kali. At ayan, umikot siya ng umikot dito sa Superman World. At dito na nagtatapos ang aming vlog. Paalam!